SWAT team, come out with your hands. Apat na modelong nakulong sa loob, lumabas na nakataas kamay. Isang OnlyFans na modelo ang nasangkot sa nakakatakot na pagnanakaw nang biglang sumulpot ang hinihinalang stalker sa isang mansyon sa Timog, Florida at nahuli sa kamera. Sige, magpatuloy ka lang sa paglalaro ng mga lalaki. At hindi basta-basta ang mansyong pinasok niya. Pagmamayari ito ng isang OnlyFans star na may mahigit 8 milyong tagasunod. Yung iba sa mga babae, kasi halos sikat na kaya mukha siyang stalker. At sa TikTok, sinasabi niya na, binili ko itong bahay na ito. Pero sa totoo lang, pumapasok lang siya sa mga bahay ng iligal. Ito ang scandal mula sa Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Medyo komplikado talaga ang social media. Sa isang banda, maganda itong paraan para makakonekta sa mga tao. Para sa iba, dito pa nga sila kumikita ng kabuhayan. Pero may madilim din itong bahagi. Minsan, may mga manonood na sumusobra at sinusundan o sinusubukang makipagkita sa idol nilang celebrity. Isa ito sa ganung mga kwento. Para siyang stalker. Sabi nila, pinasok nila kwarto ko at binasag ang pinto. At medyo kakaiba rin ang pagkakaaresto sa akusadong stalker. Hindi ko alam ang pangalan ko. Hindi kita tinanong kung ano ang pangalan mo. Hindi ko alam ang pangalan ko. Hindi kita tinanong kung anong pangalan mo. Gumagawa pa kayo ng mga music video? Hindi kami gumagawa. Ang iskandalo ngayon ay magaganap sa Fort Lauderdale, Florida sa Pebrero 2025. At para lubos mong maintindihan ang buong sitwasyon, kailangan mo munang maintindihan ang kakaibang dating ni OnlyFans model Sophie Rain. Nakatira sa Miami, Florida, nagtatrabaho si Sophie bilang waitress nang sinimula niya ang kanyang mga social media page. Noong una, parang libangan lang ito, pero mabilis itong lumago. Ngayon, may higit na siyang 8 milyong followers sa Instagram at isa siya sa mga pinakamataas ang kita na OnlyFans model sa buong mundo. Ayan sa Yahoo News, kumikita siya ng 34 na milyong dolyar kada taon. At sa totoo lang, medyo mababa pa nga yan kumpara sa ibang mga ulat na nakita ko. May nagsasabing umaabot sa 4 na milyong dolyar kada buwan ang kita niya bilang OnlyFans creator. Noong Pebrero 2025, nagrenta si Sophie ng marangyang Airbnb mansion sa Fort Lauderdale, Florida, kasama ang mga kaibigan nang may pumasok na nakakabahalang tawag sa Siam na isang-isang. Siam na isang-isang, anong address ng emergency? Kailangan namin ng pulis, may pumasok na hindi kilala sa inuupahan namin bahay. May ilan sa mga kaibigan namin na nasa inuupahan na ang nakakita ng isang lalaking hindi namin kilala at hindi rin kilala ng host doon. At nasa loob siya ng bahay. Oh, okay. Basag ang salamin sa likod na pinto, pinasok niya ang bahay. Kaya may 2 tao kami sa labas na kasama sa grupo namin. Pero yung lalaki, yung kalbong pumasok, nasa loob pa rin ng bahay. Nasa loob pa rin siya ng bahay. At sinasabi niyang binili niya ang bahay na hindi totoo. At malinaw na pinasok niya ito. Sabi niya, nung tumunog ang alarma kagabi, Walang tawag mula sa pulis na natanggap. Dumating ang Fort Lauderdale Police Department at kinausap ang mga umuupa. Meron kami nito para sa aming bukirin. Wala kami ng ilang araw, tapos nabasag ang salamin ng pinto at may kung anong bagay sa loob. Bata ba yun? Oo, hindi bata. pero parang ayos lang. Siguro mga 2 po siya. Oo, sino ang taong yun? Oo, nandun pa rin siya. Kilala niyo ba siya? Stalker siya. Pero, sino si Wow. Ibig sabihin, kilala niyo siya kasi nakapasok na siya dito dati? Hindi dito sa bahay na to, itong bahay, syempre. So nakita niya na siya dati? Parang sa TikTok. Hindi namin alam na pumapasok siya sa mga bahay, pero yung iba sa mga babae, halos mga sikat, kaya parang stalker siya. At sa TikTok, parang sinasabi niya, binili ko itong bahay na ito. Pero sa totoo lang, pumapasok lang siya sa mga bahay. Sige. So yung may-ari ng bahay, parating na ba siya ngayon? Oo, sa tingin ko, yung host din, oo. Hindi ko alam. Kinausap niyo ba siya? Hindi kami ang nagsabi, kundi ibang kasama namin sa Airbnb ang tumawag sa inyo. Kaya kailangan naming makipag-ugnayan. Hindi rin namin alam kung darating na sila ngayon o kung gaano katagal sila bago dumating. Ayon sa alam namin, may isang tao lang sa loob. Puting bata, kalbo, May team ang buhok. Alam mo ba kung nasaan siya? medyo alam ko. O sa ibang lugar? Kakaiba siya at naguguluhan kami. Nilock niya ang pinto, lumabas kami, tapos si Sinara at nilock din niya ang gate. Para siyang stalker. Ngayon ba ay? Sinabihan ako kung nasaan kayo. Gusto na kayong dalawa. Ito ang buong bahay na inupahan ninyo. Paano niya ginawa ito? Paano kayo nagkausap? Tayo ba ay pumunta sa bahay at nagmaneho papasok? Paano nangyari yon?
Oo, binuksan ko ang gate. Hindi namin alam kung sino ang nasa loob. Pumunta ako sa pinto, may code. Hinanap ko ang susi pero wala. May nakita akong dumaan. Nakala ko kaibigan ko kaya pumatok ako at sinabi, "Kamusta pare?" Binuksan niya ang pinto at tanong niya, "Oo, sino to?" Sabi ko, "Sino ka?" Sagot niya, "Binili ko ang bahay na to." Tinanong ko, "May susi ka ba?" Nalito ako at sabi ko, Paalam, ano ang dapat niyang gawin? Bumalik ba sa'yo ang may-ari ng bahay? Hindi? Oo, magiging problema yan, pero hindi mo kasalanan. pero natatanong pa rin kami sa'yo ng harapan. Hindi, oo. Interesado sa kasalanan sa doktor. Yan ang likurang pinto. Basag ang salamin sa likurang pinto, pero sabi mo hindi naman basag. Paano mo nakita yon? Bago pa kayo tumingin. Paano mo nakita yon? Umikot na ba? Ngayon, magkikita kami ulit dito. Nauna ang kaibigan namin ng 20 minuto at nagtanong kung sino ang nandoon. Sabi namin, wala pa. Mga 20 minuto pa bago kami dumating. Sabi niya, may tao na raw doon. Tinawagan namin ng host, sabi niya, wala dapat tao. Pero iginigiit ng lalaki na siya raw ang bumili ng bahay. Sabi ng host, hindi totoo yan, walang bumili ng bahay at wala dapat tao yan na yon. Ipinipilit pa rin niyang siya ang bumili ng bahay at ayaw umalis. Mukhang pumasok sila sa likod na pinto ng kwarto ko. At malinaw kung saan nangyari ang pagpasok na ito. Yun na yun. Kumpleto. Talaga. Habang nagpapaliwanag ang grupo, nalaman nila ang tungkol sa suspect mula sa social media. Pero sino ang nandyan ngayon? Ang mga kaibigan ko, Yung mga kaibigan mo, nakita ba nilang may pumasok o wala? sa tingin ko hindi. Sabi niya, nandun na siya mula kagabi at sira na yon pagdating niya. Sandali, nandun na siya simula kagabi. Pero wala namang tao doon kagabi. Sino siya? Kaibigan mo ba siya? Hindi, yung random na lalaki. Sabi niya nandun na raw siya mula kagabi. Paano nyo nalaman yun? Yan ang problema eh. Doon, kinausap niya mga kaibigan ko. Sabi niya, hindi ako aalis. Bahay ko to, binili ko, at dito na ako mula kagabi. Gets ko na, gets. Sige. At hindi rin ito ang unang beses na nagkaroon ng insidente ng break-in. Itong lalaking to, kilala niyo ba siya? Napunta na siya sa isa pang bahay na pinirhan namin dati. Yun ang hinahanap nila. Para siyang stalker. Oo, sige. Paano niyo nalaman? Kayo ba nagkaroon? Gumagamit kami ng social media at nagpo-post sa bahay. Nahulaan lang nila. Oo. Hindi niyo alam ang tunay niyang pangalan or kahit ano tungkol sa kanya. Colin O'Connor, Yana. Yun lang alam namin. Alam namin na may iba pang tumira sa lumang bahay pagkatapos namin at dumating din sila doon. So ganito rin siya sa social media, parang Sa profile nila or kung ano man, naglo-live stream siya sa social media. Pero hindi namin alam, wala kami makita. hindi ko alam ang pangalan ng account niya. Sinabi namin may laptop daw at nagla-livestream siya sa rooftop pero hindi namin makita. Pareho rin ang sinabi niya sa kanya at sa kaibigan namin, kakabili ko lang ng bahay na ito, bahay ko ito. Sinubukan niyang paalisin yung isa pang babae pero tinawagan ng pulis kaya umalis siya. Wala na ito sa package kasi binuksan niya na. Siguro dahil wala kami, kinuha na lang niya, mukhang wala talaga kami. Hindi alam kung may social media siya. Sa'yo ba ito? Naghanap na kami kung saan-saan. Nasa kabila ba kayo? Hindi, nasa isang block lang kami. Pwede ko napakita. Pasensya na, hindi ko makita. Ito. Ano to? Yung isa pa. Number block. Unit number na 50 lang, dadaan lang. Ako si Chloe. May tumawag na umalis daw pero wala naman siya ron. Kaya mga tagahanga na lang sila ngayon. Hindi niya alam kung nasaan tayo. Oo. Buti na lang, pero tayo. Wala tayong alam. At nung ipinakita natin sa kanya, Parang ganito tayo. siya ba talaga yun? Ginawa na rin niya ito dati sa ibang tao sa dati naming bahay. Sabi niya oo raw. Kaya naisip namin siya siguro, pero di kami sigurado. Sige, okay. Oh, meron kaming video sa social media at itong litrato niya. Okay, ito yung hinahanap namin. At okay, sige. Sinara ng mga unang rumisponde ang mga kalsada sa paligid ng mansyon at sinimulan ang pakikipag-ugnayan sa umano'y stalker. Itong pulisya ng Fort Lauderdale. Kailangan mong tumayo sa balkonahe at pumunta agad sa pinto. May pulis na gumagamit ng drone para mas matutukan ang suspect hanggang sa may nangyaring masama. Sige, nasa paligid na siya ng ari-arian. Naupo siya sa bangkang parang kawayan. Nasa telepono siya ngayon, puti ang balat, puti ang suot na damit, itim ang shorts at puti ang sombrero. Hindi siya nakikinig sa mga utos na binibigay ko. Nasa tabi ba mismo ng Airbnb yan sa kwarto? Bumaba na sa... Musika dito, Mino. Kailangan ko
Tingnan mo dito, kunin natin si Yes. May inihagis pa siya dito? Ano? May inihagis ba siya dito o basta na lang nawalan ng koneksyon? Nawala na ito ng koneksyon. Putang ina! Naalala mo yung drone na problema? Babalik pa yan mamaya, pero kailangan munang makapasok ang mga pulis sa Airbnb. Ayan na. Connor, lumakas ka na. Ito ang pulisya ng Fort Lauderdale. Nilagay ang bangka. Naghihintay na ang 411 sayo. Apat na modelo ang nakakulong. Lumabas kayo sa nakataas ang mga kamay. Apat na modelo ang nakakulong. Fort Lauderdale SWAT team, come out with your hands up. Fort Lauderdale SWAT team. Lumabas tayo nakataas ang kamay! Apat na modelo ang nakakulong! Pumunta sa pinto na nakataas ang kamay! Sabi ko, tayo pumayag. Huwag niyong galawin ang pinto ng garahe. Tama. Ano sa tingin mo? Sabi ko, akyat tayo sa ikatlong palapag para makita natin ito bago ka maglaro ng taguan. Diyan natapos ang recording at nagsimula ulit sa pag-aresto. Sa ulo mo, lumakad ka papunta sa akin? Oo. Tapos papalitan mo ng 2 o 3 tao sa harap. Lumiko ka sa kaliwa mo. Lumiko ka sa kaliwa, tama? Ayos lang. Ano ginagawa mo? Patuloy lang sa pagakyat. Ilapat mo lang ang mga kamay mo sa ulo mo. Kapag ganito ka, sabi niya, Umarap ka palayo sa amin. Frankie, umatras ka ng kaunti. Halika, umatras ka. Lumakad kang paatras papunta sa amin. Marco, may mga tao sa harap mo, Jackson. Ayusin mo ang isip mo. Marco Suano, may mga tao sa harap mo at pagkatapos, anong gagawin mo? Manatili ka sa bangka. Mananatili ako sa bangka. Ano ba? Hindi ka lalapit sa dalampasigan, ang ibig kong sabihin. Ganun nga. Pare, bitawan mo na yan. Bitawan mo ang cordon. Ganyan. Ayos yan. Hawak na ngayon ng mga pulis ang kanilang suspect. Siya ay si Connor Litka, 22 taong gulang. Kung napansin mo, suot niya ang damit na may nakasulat na lover, not a fighter. Maraming nag-react dito, kaya heto ang isa pang anggulo ng kanyang pang-aresto. Tara na! Tigilan mo na ang kalokohan! Itaas mo kamay mo sa ulo, lumapit ka sa akin, at palitan yung 2 o 3 lalaki sa unahan. Pumunta ka sa kaliwa mo. Lumiko ka sa kaliwa mo. Ayos lang nga. Tuloy-tuloy ka lang umakyat. Ilagay mo lang ang mga kamay mo sa ulo mo. Kapag talagang ganun ka, sabi niya, tol. Umarap ka palayo sa akin. Oo, pare. Si Frankie, mamamatay pa rin sa harap mo. Tara, umatras ka, Devon. Lumapit ka sa amin ng paatras. Marco. Namatay si Jackson sa harap mo. Oo, si Marco ang huli. Namatay si Marcos Suano sa harap mo. At anong gagawin mo pagkatapos? Habang ini-inspeksyon ang lugar, may napansin ang mga unang rumespond na kakaiba. Hindi lang basta si Connor ay tila nasa Airbnb na ito buong gabi, nagla-livestream pa siya. At dito napapasok ulit ang usapan tungkol sa drone. Nag-podcast mo siya. Sa atin to, di ba? Saan? Sa atin ba yan? Dapat ba? Yung drone? Dapat nga, nandun siguro. Tingnan ko may dala siyang drone. Nadala mo ba yung drone mo? Ha? Nasa iyo ba? Meron dito sa taas. So, kunin mo na lang yun. Oo, kunin mo na lang yun. Amin to. Kailan siya lumapag? Pagkalabas, kinapkapan si Connor para hanapan ng armas at kalaunan ay isinakay sa isang pulis na sasakyan. Mag-uusap tayo, ayos lang. Magugulat ka kasi may napapahinga rin sa iba, kaya dapat ikaw din. Ang kailangan ko lang ay ang iyong pangalan at apelido. Pwede mo bang ibigay ang pangalan at apelido mo? Sige, magkakaroon ka ng daldal nga niyan dahil hindi mo ito ginawa. Ayos lang ba sa iyo yun? Wala kang pakialam. Hindi ka magkakaroon ng dagdag na singil. Naintindihan mo ba ako? Pakinggan mo. Nag-uusap tayo ng maayos. Sige, handa ka bang ibigay ang pangalan mo? Hindi? Sige, sasingilin ka na. Sige, ayaw niyang ibigay ang pangalan niya. At simula pa lang yan ng pagiging kakaiba ni Connor habang nakakulong. Di ko alam pangalan ko. Sige. Tuloy-tuloy ito. Maya-maya, tumanggi si Connor magpakilala at sinabing hindi niya alam ang pangalan niya.
Pero di nang tagal, nalulong siya sa gamot na sabi niyang kailangan niya. Kailangan ko ang bag ng gamot ko. Kailangan ko ang bag ng gamot ko. Nahuli ka na ba dati o hindi pa? Kailangan ko ang bag ng gamot ko. Nahuli ka na ba dati? Kung hindi namin alam ang pangalan mo, hindi ka namin mabibigyan ng gamot. Dahil gusto namin siguraduhin na ikaw ang tamang tao. Ibibigay namin ang gamot. Hindi ko alam pangalan ko. Ilang taon ka na? Hindi ko alam pangalan ko. Ilang taon ka na? Hindi ko alam ang pangalan ko. Ilang taon ka na? Kailangan ko ang bag ng gamot ko. Ilang taon ka na? Nahulog ito mula sa bulsa ko. Sige, tuloy mo pa yung kalokohan mo. Hindi ko alam pangalan ko. Kailangan ko ang bag ng gamot ko nahulog mula bulsa ko. Hindi ko naman tinanong ang pangalan mo. Sa akong detective, Hindi ko alam ang pangalan ko. hindi ko tinanong ang pangalan mo. Hindi ko alam ang pangalan ko. Hindi ko tinanong sa iyo ang pangalan mo. Yun lang. Bakit sinasabi mo walang pangalan? Hindi ko naman tinanong ang pangalan mo. Kailangan ko ang bag ng gamot ko. Gusto mo ba makipag-usap sa akin? Kailangan ko ang bag ng gamot ko. Gusto mo ba makipag-usap sa akin? Oh! Sige, babasahin ko sa iyo ang ilang bagay. Kaya nabasa na kay Connor ang kanyang mga karapatang Miranda at pumayag siyang makipag-usap pero hindi talaga siya nananatili sa paksa. Gumagawa ba kayo ng mga music video? Ano? Gumagawa ba kayo ng mga music video? Hindi kami gumagawa. Gagawa ba kayo ng isa? Kung sakali, Para ito sa isang kantang pang-Grammy. Sige. Si Connor ay biglang nagwala. Puting ina. Grabe talaga ito. Diskriminasyon lang talaga to, pare. Diskriminasyon lang talaga ito dito. Diskriminasyon lang talaga ito dito. Ito ay talagang diskriminasyon dito. kailangan ko na maibalik ang mga gamit ko. Kailangan kong mabawi ang gamit ko. Kailangan ko mabawi ang gamit ko. Oo, aalis na kami. Patuloy lang nagsalita ng walang kabuluhan si Connor bago siya dinala sa istasyon ng pulis. Ano bang problema mo? Kasan? Ako? Si Connor Litka ay kinasuhan ng pagnanakaw, paglaban sa opisyal ng walang karahasan, at pagbibigay ng peking pagkakakilanlan sa isang opisyal ng batas. Nakulong siya ng 89 na araw at probation na natapos noong 1 buwan. Hanggang dito muna ang episode ng Scandal ngayon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makipag-ugnayan sa akin, mahanap mo ako sa mga lugar tulad ng Instagram bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng Scandal. Ako si Sierra Gillespie, ang inyong host. Hanggang sa susunod.